Kaya kung minsan, Walang uwi sa staff niya. napapaano ko sa ginagawa ko. Alas 9 na pala, hindi ko alam, kaya magsosorry ako sa kanila. Ngayon, kung mo alas 7 na ng gabi, alam ko, nagsiuwi na. Kaya lang, ang hindi ko maintindihan kung sino yung tumawag sa aking mga staff. Yan, Nanginginig yung boses ng isa na tumawag sa akin, Sir, pinapauwi na po kami. Sino nagpauwi sa inyo? Siyempre, ang pagkakaalam ko, pinauwi sila nung kung sino may dapat magpauwi. Basta may tumawag po kasi rito na kasi rin po may mangyayari ngayon dahil uliin po si Senator Bato. Tumalilis na nga po yung marami. Naiiya sila sa akin, umuwi na kayo. Nanginginig na yung isa eh. Pinauwi ko na rin sila. So sa mga empleyado, meron talaga nagsabi. May nagsabi, magsiuwi na kayo. Okay. Kasi ang lumalabas na po Pero tama kayo na siguro 11 pa naman sila. Pero man lang isa o dalawa na gano'n man lang na bilang natin kasi nasawag kami ng caucus. Hindi ko lang alam kung yung caucus sinabi ni Alan kung kasama sila. Pero pwede naman eh. Well, Senators Caucus nga daw po eh. Nila kasi ina-avoid ko nga sila. Kasi itong mga kasama ko nagre-reklamo ngayon. Sa thread namin, bakit ganito kayo mga press? Ito yung sinabi ko, tapos babalik ta rin nga. Sila lahat nagre-reklamo. At tapos nagagalit sila sa thread. Ako naman, hindi naman ako sumasama sa kasasagot. Nung napagod na ako ng kababasa ng reklamo nila dahil nga, ba't ganito yung ganito, binaligtad. Ito yung sinabi ko, ganyan-ganyan. Tapos Iniiba balita. kaya nga ako dahil wala naman akong paniwala dyan sa mga bayaran na yan, sabi ko, I avoid them. Tapos sabi nung isa, tama ka? Di ba? Kaya pala nung Di ba tumatakbo ako? Sir, sabi niya, ipauhuli niyo papayag po ba kayo na ipahuli si... alam mo na, mga leading lahat eh. Kahit anong isagot mo doon, tatamaan ka, di ba? Sir, pasakay na ako. Sir, papayag ba kayo na ipahuli niyo si Senator Bato? Ikaw ba papayag? Di, sir, kayo po naman ang may kapangyarihan. Hindi, ikaw muna bilang Pilipino. Payag ka. Alam mo sagot niya? Hindi po. Yun pala ako. Di, yan ang sagot. Ayaw pa niyang ilakas eh. Dinig ko na. Ikaw, papayag. Bilang pisang Pilipino, papayag ka. Hindi po. Yan ang sagot. At sinabi niya, hindi kayo pwede. Alam mo, sa lahat ng bagay, giyera ang nakikita mo, nire-resist natin yung mga foreign ini-invade tayo. Kahit ganito lang ang bansa natin, lalaban tayo. Yes po. Pakikialam ng dayuhan yan eh. Lahat ng uri ng pakikialam. Pero ito, ang linaw na pakikialam. Pero marami sa ating mga kababayan ang yumakap pa sa kanila. Yun ang nakakahiya, yung mga ganong klaseng tao. Imbes na ang usigi ng NBI, ang inusig pa yung usaan namin eh. Yun ang nga po. Yung tao, ginagawa lang kanyang tungkulin eh. Di ba? At ang pinaka-latest ipinag-utos ng ombudsman ngayon na suspendido ang inyong Sergeant at Arms sa si Mau Aplasca. Ano ang basis niya? Yun daw pong nauna siya nagpaputok doon sa Senado. Binaliwala niya yung presumption of regularity sa pagganap ng tungkulin ng isang public servant. Ano ba ang trabaho ng USAA? Depensahan po kayo, siyempre. buong Senado. Security. Enforcement function. Regular ang ginawa niya. Sino ba kayo? Sabi niya ngayon, ayaw lang NBI, umalis kayo rito kasi pinagbabawal kayo sa premises nito. Pinagbababa ng armas. Magkano kayo ng armas? Hindi, ganyan, nagpaputo. Yun ang yun ang trabaho talaga protocol niya. Bakit si Matibag at mga NBI na pumasok sa bulwagan ng Senado, wala siyang ginawa. Diyan makikita po ninyo kung paano ang pagkakaiba, yung totohanan na pagpapatupad po ng ating mga batas. Bakit si Rillanes pumasok doon, nagwawagayway, nagseserve ng warrant of arrest, hindi man lang pinahuli ng ombudsman? Pinailan ba? Wala po. So yun pala, so pwede bang questionin yun? Kasi parang, kailan ba ang implementasyon ng suspension? Kaya sinasabi ko sa inyo, questionin mo. Kaya kung sinasabi na. Di ba? Kasi kung ganun pala ang ginawa niya, binugbog nila yung isa sa miyembro ng usahan namin. Nakano na sa simento, sinipa pa eh. Ayun, tsaka dinadala pa po sa sasakyan. Meron bang sinabi ang ombudsman para suspendin lahat yung gumawa ng ganun? Iyon lang pinasok kami. Mali na yun eh.
O ano sabi ni Matibag? Eh, hindi naman po kami gagawa ng gano'n. Ibig sabihin, yung paglusob sa amin, kung hindi po kami nakipag-coordinate sa leadership. Ibig sabihin, si SP Soto. Oho. Sinabi niya yun, ha? Sana wag niyang itanggi sapagkat naririnig ng mga kasama ko. Pero ano ba sinabi niya? Hindi ko naman, nag-coordinate niya sa akin, pero hindi ko niya alam na magkakaroon ng paghuli kay Senador Bato. Hindi niya alam na dadating eh. Hindi daw niya kasi alam na darating si Hindi ko Senador alam na Bato. darating. Hindi kaya- mo alam na talagang pinakakabantay-bantay mo yung araw na yun sapagkat nararamdam mo na baka may mangyari nga. Kaya para makasiguro ka, sige, nandito lang kayo, magbantay kayo. Oho. Be vigilant. Siyempre, para makasiguro tayo. Oho. Kaya nga masakit ang loob eh. Oo, di ba? So, ibig sabihin, meron na rin silang hint na darating talaga si Bato sa araw na kasi nagdatingan yung NB. Kung wala silang hint, edi wala silang Wala ganun. silang hint, pero nag-double sila. Effort. Hindi nila pwedeng, hindi sila pwedeng mag-lower na. We cannot take it for, we cannot take this lightly. Dito nakasalalay ang ating pamumuno Ang ating sa leadership, Senado. ang kanilang leadership. Oho. Baka kung tayo medyo lumog-luwag na ito, tumagilid tayo. Ayaw nila yon. Pero hindi totoo na mayroong Senate coup. Ito'y nangyayari sa buhay ng Senado. Yes. Anytime, any day, totoo it could yan. happen. Oho. Ang minority, wala nang ginagawa. Lalo na kung alam nila na sila ay na tumatagilid sa paggawa ng mga batas. Siyempre na may pagka-disgusto na rin. Palagi nilang nilalayon, palagi nilang nilulunggati. Sabi nga ni Yes Nelson. po. Oho. Ninanais talaga nila yan. Sana makuha natin para yung mga bills natin, tayo naman ang maunang Ma-overturn yung pero leadership. sasabihin nung isa, a Senate coup, sabi niya. Oho. Like, a Senate coup, like rebellion, Rebellion is a continuing crime. according to jurisprudence, is a continuing crime. Naku, delikado pa pala kayo dyan. Oho. Saan ka naman nakakita ng... Para bang merong isang jurisprudence na nagsabi na pinagkumpara yung Senate coup at saka yung... Unang-una, walang Senate coup. Yung pag-takeover ng leadership Ng leadership, opo. is a common occurrence. Nangyayari talaga yun. Totoo. At sila, alam din nila na talaga nangyayari talaga Alam yun. nila yun. At walang illegal doon. Walang illegal doon. Hindi rin yun- Bakit niya ikukumpara? Ngayon, tanong mo sa kanya, asan ang jurisprudence na ikunumpara yung takeover ng leadership Sa coup. sa... Rebellion. Isang rebellion. Pero sinabi ang jurisprudence that rebellion is a continuing crime. Pero hindi niya kinumpara sa Sa pagpapalit ng Senado. liderato sa Senado. Iba yung coup sa gobyerno. Doon lang magaling yung isang yun, sa kagaganon eh. Ganun ho ba? Nagpo-post ng ganun-ganun, hindi naman niya naintindihan ang pinopost niya. Oho. Kaya nga kung minsan makakapagsalita ka sa Pero, kanila. Sen, ito naman ang punto. Sinabi na ho ng Pangulong Bongbong, di ba, Nelson? Yun nga. Walang pag-aresto. Wala. Wala ding NBI. Walang NBI, walang gagawin paghuli kay Senador Bato. Hindi aarestuhin. Ganun pala, dapat sana yung ombudsman, ang una niyang binanatan, yung mga NBI na nagpunta nung Lunes at saka sinubukan kaming pasukin, binarena pa yung isang pinto na namamagitan sa GSIS building at saka sa amin, doon sa second floor. Ba't nila ginawa yun? May mga baril pa. Paano nga? Bakit yung usa na talagang nagtatanggol lamang sa kapakanan ng kanyang mga Yun sa pagkakita yung trabaho talaga nila. trabaho niya yun? Nag-fire ng firing shot. You did not even assume the regularity of his function. Diyan mo makikita. Dapat pala masuspindi nga. Paano yung sumuntok doon sa... Ayun. Dapat. Siya wala pang complaint eh. Walang complaint eh. Samantalang isa, binugbog na nga yung isang membro ng usahan namin. Kaya pala sinisigaw niya, tinutupad ko lang yung trabaho ko. Umiiyak pa eh, di ba yung sabi nung usaa, nung binubugbog siya eh, duguan eh. May nagdemanda na siguro, pero yung ombudsman may ginawa. Wala. Dapat, ang una niyang ginawa, sinuspindi niya si Melvin Matibag. Oo nga. Ba't pinayagan mo yan? Anong ginawa mo riyan? Di ba? Hindi po, ang naunang sinuspindi, yung tumarbaho na depensahan kayo eh. Tinidepensahan lang kami, pinuproteksyonan kami. Anong masama doon? Oo nga naman. May binaril ba siya? At saka mukhang hindi sumusunod, Sen. Kasi sabi ng Pangulo, huwag kayo dyan sa NBI, umalis kayo dyan. Andun uli eh. Huwag kayo sa Senado eh. Hindi, sabi naman ni Matibag, wala namang NBI doon eh. Ayun Sino nga. naman nagsasabi ng totoo sa dalawa? Wala daw sa NBI, sa So, Senado, nasa GSIS pala. Alin ba dito ang totoo? Ba't walang coordination? Oo. Oho. Maski sa babaeng tagapagsalita.
Hindi naman kanya, siya nagpatunay, tsaka yung matibag na walang NBI. Sabi naman ni Pangulong Bongbong, umalis kayo dyan. Oo, nandun nga. O parang walang coordination eh. Dapat ko-coordinate kayo bago kayo magsalita para hindi kayo nahuhuli. Di ba? Technically naman daw, siya talaga wala sa Senado kasi dingding lang ang pagitan nung GSIS sa kanilang Senado. Nasa GSIS yung Lunes. Yun, nung Lunes, nasa Senado talaga sila. Kasi naman, nag-coordinate daw po. At saka sabi Tsaka may nakapasok din. Oo, yung malapit. Nakapasok din. Anyway, Sen, magkape muna kayo. Tuloy natin itong ating kwento at interesado pa po ang ating mga kabayan. Pagbabalik natin Ayan, dyan, mamaya yung putukan mismo. Ayan. Yung nandun sila sa loob eh. Kasi ang balita natin, nagtakasan yung iba eh. Nagtakbuhan daw bago pa mangyari yun eh. Tsaka lahat po nag-live. Sen, iniintay namin na mag-live kayo eh. Ayun nga. Yung Facebook Live, bakit mga kasama nyo nag-live? Kayo po, hindi. Hindi ko ugali, nagla-live. Ganun ba? Hinahanap ko si Enrico eh. Hindi, nagugutom na ako dahil sa... Oo nga. Alas 8 na yun. Meron naman kami pagkain. Sabi ko, teka mo, nakakain muna ako para... Kasi gutom ako eh. Naku, ginamit pa nga kontra laban sa inyo. Pagkatapos sa inyo ng putukan, nagkapihan pa. Ang ganda, nagingitian pa itong mga senador na ito. Parang ganun ho. Hindi ako kasama sa nagngingiti. Hindi ako nakangiti. Nabubuisit nga ako dahil ano ba itong nangyayari sa bansa natin. Ay, naku, mga maya po, balikan natin Pati ba naman yung pagkain ko, kasalanan ko pa? Oo nga. Ginamit pong nagkalat kayo sa social media. Paano yung paano yung mga puro pula yung mga mukha? Ayun, wala nakakuha ng picture na yun. Sen, eh. Dapat ba? Pero ako nakita ko sila. Ganun ba kayo? Bigla ba kayong pupulang mukha? Alam niyo na kung bakit pumulang mga mukha. Hindi nila na-expect ang mga pangyayari. Talakayan. Tuloy na natin. Nandun na tayo sa balita, Sen, ay nabanggit naman ito ni Senate President Alan Cayetano. Yung mga kasama niyong ngayon ay minority ay maagang nag-alisan. Nagtataka kami ni Jen kasi alam nila na may paparating na impeachment complaint, di ba? Yung articles of impeachment, dadating eh. So kung excited sila at gustong-gusto nilang impeachment na ituloy, dapat hindi sila umalis. Ito yung pagtanggap pa lamang, pagtanggap ng articles of impeachment. Hindi, ayan yung dumating eh. Kaya nang dumating ito, tapos na yata yung ano? Hindi, bago magputukan. Yata, ayun. Hindi naman natin sila masisisi ito kung ayaw nila na magagawa natin. Baka naman siguro, as early as that day when the complaint is supposed to be transmitted to the Senate, they're already resigned to the idea that, these guys are 13 already. Wala na kaming boto. Baka naman, ito sa akin lang naman, baka naman ayaw na nila, hindi na sila interesado, kaya umuwi na sila ng maaga. Ako naman, ayaw ko mag-ascribe ng kahit anong sa kanila. Kasi, ang totoo niyan, yung iba naman talagang umuwi ng maaga. Ako lang kung minsan nang hindi umuwi ng maaga, kaya kung minsan nag-apologize ako sa mga kasama ko. Kasi, alam mo ang tradisyon doon, habang ang senador nandun, walang uuwi. Kaya kung minsan, walang uuwi sa staff niya. Napapaano ko sa ginagawa ko. Alas 9 na pala, hindi ko alam, kaya magsosorry ako sa kanila. Ngayon, kung alas 7 na ng gabi, alam ko, nagsiuwi na. Kaya lang, ang hindi ko maintindihan kung sino yung tumawag sa aking mga staff. Yan, Nanginginig yung boses ng isa na tumawag sa akin, Sir, pinapauwi na po kami. Sino nagpauwi sa inyo? Siyempre, ang pagkakaalam ko, pinauwi sila kung sino may dapat magpauwi. Basta may tumawag po kasi rito na kasi rin po may mangyayari ngayon dahil uliin po si Senator Bato. Tumalilis na nga po yung marami. Naiiya sila sa akin, umuwi na kayo. Nanginginig na yung isa eh. Pinauwi ko na rin sila. So sa mga empleyado, meron talaga nagsabi. May nagsabi, magsiuwi na kayo. Okay. Kasi ang lumalabas na po pero tama kayo na siguro 11 pa naman sila. Pero man lang isa o dalawa na gano'n man lang na bilang natin kasi nagtawag kami ng caucus. Hindi ko lang alam kung yung caucus sinabi ni Alan kung kasama sila. Pero pwede naman eh. All Senators Caucus nga daw po eh. Wala naman kaming... Hindi ko masasabing all senators caucus yun. Basta ang alam ko, in-extend namin kasi, guys, sabi ni Alan, baka pwede namang mag-stay kayo ng konti kasi tumawag na paparating na yung magyahatid ng
tinawag nga niya yung opisyal namin, yung asawa ni George Garcia ng Comelec. Opo. Siya yung opisyal na tatanggap doon eh. So binibrief niya kami. Habang nagbibrief, hindi nga natapos, nagputukan eh. Ano ba yung... Pala yun. Ang akala naman kasi ang lumabas po ngayon sa mga report ay sinabihan daw yung apat na kasama yung senador na umalis na kasi nga May mangyayari. may mangyayari. Parang nakatanggap daw ng paunang tip kaya Ang apat nagmamadali sa daw. amin. Opo. Yung apat sa yung mga nasa Nalis. kabilang side Hindi kaya ka alam, nagalisan. sinong tinawagan sa amin? Ay nga raw po sa inyo, yung nireklamo nga po ng mga kasama ninyo, ba't sa amin niya wala man lang nagsabi? Bakit yung... Wala nga. Naalaman ko lang na itong mga staff ko eh. Oho, pinaalis na rin nakikiusap pala. alas 7 na, mga alas 7 ng gabi yun. Sige, ako umuwi na kayo, sabi ko. Ayun, tsaka nagkaputukan. Pero ito kasi nung Monday, di ba, sabi, nag-coordinate po ang mga NBI kay noon ay Speaker, Senate President Tito Soto. Pero nung nawala na po siya, ito bang mga... Sinabi nga daw, alas Oo. 7 ng gabi, nandito kami para arestuhin si Oho, Senator Bato. opo. Eh di ko ako si SP Soto. Kayo naman eh, ba't yung arestuhin dito? Alam niyo naman wala rito yun. Oh, Di ba yun. yun? Di ba yung una mong reaksyon gano'n? Opo, yun ang sitwasyon talaga, oho. O sabi ko, ano sinabi mo? Kasi habang pumupula yung mga mukha nila, nakikipag-usap ako sa kanila. Oho, oho. Andito si SP, katabi niya si... Sa lounge na po ito, Sen? Sa lounge. Oo. Ito si SP, andito si Sherwin Gatchalian, nakatayo naman si Migs, Opo. nakaupo rito si Kiko. Umupo ako dito. Nagpakuha ko ng konting pagkain eh, siyempre. Oho, oho. Eh, sa pagkakala ko naman, kasali naman ako ron eh. Oho, senador din naman. Di ba? Pang senador naman talaga yun. Alam nga naman, di nila ako pakainin doon. Sabi ko, bakit ka ako? Ang popular. Puro ba malagihay na yata ako? Hindi, kanya, ano lang kami. We are, alam mo na, boss. I love you, boss. Ganyan pa yung mga gano'n lang. Oho. Sabi ko, o ano pinakita pa sa'yo? Hindi pinakita. Hindi mo nakita? Hindi. O ano sinabi mo? Kaya pinagtapat niya, you better coordinate with the... Saan? teka muna, ba't hindi niya sinabi, huwag dito? Pag sinabi mong you coordinate with the OSA, Well, siyempre ho. nagbigay ka ng approval na Go signal yun. gagamitin ang Senado. Ibig ko sabihin, dito mismo sa loob ng Senado, Opo. Huhulihin. isasagawa ang paghuli sa isang sitting and incumbent senator of the Republic. Oho. Wala bang implikasyon sa iyo yan? Ikaw ang Senate President. Kung ako ang Senate President, teka muna. Oho. Unang-una, tingnan ko nga yung warrant of arrest. Tingnan, sino ba kayo bang Kayo ba hahanapan ko mag-implement lahat yan, sila ng proper documentation kung sila talagang magsasagawa at bakit dito. Hindi ko sasabihin kailanman na makipag-coordinate. Parang binigyan ko ng approval ang mismong ang Sergeant at Arms, dito mo siya hulihin. Iba naman ito eh. Boss, sa prinsipyo ng paggagalangan ng 2 o 3 bahagi ng ating pamahalaan, huwag naman ganito. Oho. Itong mga ibang nagkukomentaryo, puro politika na lang eh. Oho. Ha? Inaano daw namin, nagkakanlong kami ng kriminal. Kinukup-kup niyo raw ang isang fugitive. Sabi nga gano'n, di ba? Paano naging fugitive yung tao? Sinasabi ko nga na walang basihan yung ICC na yan. Oho. Dahil nga meron tayong sariling batas. Ibig mo bang sabihin, sa nakikinig lahat sana yung mga gumagawa ng mga komentaryo, lalong-lalo na yung retired justice ng Korte Suprema, no? Napakagaling ng tao na yan eh. Opo. Tatanong ko lang sa kanya ganito, ikaw ba naniniwala na ang Philippine Supreme Court ay mas mababa sa ICC? Yan. Oh. Sagutin mo. Kaya niya ba sagutin yun? Ay, tsak, hindi po. Hoy, baka hindi mo alam. As of May 26 na ba ngayon? Ano ba na ngayon? Ano pa? Akinsi pa lang pala. Akinsi. As of whatever. May 15. Kasusweldo lang namin, Sen. Kaya matatandaan mo. Ano? Oo. Kasusweldo mo lang? Kasusweldo lang po namin eh. Kaya alam ko po itong araw na ito eh. Kasusweldo mo lang? Yes po. Ano pong importansya ng may araw na ito? Kasi ang pagkakaalam ko sa ngayon,
Ang ICC is 24 years old. Ah, okay. Oho. May idea ka kung gaano katanda na ang Philippine Supreme Court? Ah, oo nga, no? Ano oo nga? O, ilang taon na ba? Wala akong idea sa... 125 years na ang Philippine Supreme Court. Itong ICC, 24 anyos pa lang pala. na kaya lang naman nandyan pa, meron pang naniniwalang mga ilang bansa. Oho. But I would like to believe about 70 countries Ah, hindi kasali. Oho. Ayaw nila ang ICC. At ang iba nga, pumupull out pa. Ibang kasapi na, pumupull O out ayaw pa. ng China. Wala ang China dyan. Ayaw ng Russia. Ayaw ng Amerika. Amerika, ayaw. Oh. Tatlo. Sa malalaki. Israel, ayaw niya rin. Tayo lang nagmamahal dyan eh. Sa ICC. Eh, mukhang nagagamit kasi sa mga kalaban. Ay, di yun ang hindi nakikita. Talagang ginagamit. Walang basihan na eh. Wala na tayong treaty. Maski saan mo idaan. Maski idaan mo pa doon sa Rome Statute na siya nagbigay buhay ng ICC, sinasabi pa rin doon, dadaan ka sa judicial system ng custodial state. What is the custodial state? Pilipinas. Oho. Kasi yung tinatawag nating due process, kahit saan, hindi mo pwedeng banggain yun. Kung sa sarili nilang statute mismo, Nilagay. nakasalalay. Oo. At tayo ayaw natin ipatupad. Oh. Hindi ba yung dating nagdala kay Digong? Nung makausap ko siya kasi naging LTO na siya. Si Ano, Lacanilaw. Oo, kasi Lacanilaw, kapampangan Marcos siya. Lacanilaw, opo. Sabi ko, kwentuhan lang tayo. Ano ba nangyari ka ako? Ganito, ganyan. Yun nga, kanya. Nung nandun na kami, ano kako yung mga ano yung mga process, yung mga legal processes. Pagdating doon, bago mo siya kako iniwan, ano mga pinano sa iyo? Oho. Meron po kanyang pina-check sa akin na checklist. Okay. Isang importanteng tanong siguro yun. Bago mo ba dinala rito ang taong ito? Yan ang tanong lang eh. Siya ba, sa pagkakaalam mo, ay dinala sa isang competent judicial authority? Tatlo yung Oo. Tatlo yung boxes. Opo, checkan. Chinekan nila yan eh. No? Ah. Don't know. I don't know. Oho. Anong chinekan niya? I don't know. I don't know. Kung chinek niya, no, Oo. binalik. Kasi alam ng ICC, maliwanag na maliwanag, sa Article 59, dapat dumaan sa competent judicial authority. Saan pinadaan? Sa Villamor Air Base. Listen, noong natatanda namin ni Jen yan eh. Oo. Na ang competent judicial authority ay inako ng DOJ nung panahon na yan. Alam mo lang, yung Judicial Executive Department. Kaya katawa na kami rito. Oo. Kailan pa naging judicial authority? Competent judicial authority. Kung, bakit ganun ang tanong? Kasi alam nila eh. Sabi ko, ba't namang sinabi mong I don't know? Alam mo namang nandun sa... Villamor. O siyempre, pangangatwiran na lamang yun. Wala na akong magawa. Nandun na yung tao eh. Kasi sir, sabi niya, sa laki naman po ng Villamor, may nakapagitan pong malaking fence. 4 na oras naman po ako ditong naghihintay. Hindi ko rin naman po alam, baka dinala rin. Kaya, I don't know. para po siguro safe na rin ako, I don't know ang sinabi ko. Kinuha siya. Pero sana kapag ikaw ay nag-aalinlangan, sinabi mo na lang no. Alam mo ba ako yung implikasyon nun? Babalik sa'yo. Siguro ka ako, ayaw mo munang bumalik dahil nandun ka na eh. Sipsipin mo ka ako nakapasyal ka. Nagbibiruan lang naman kami. Anyway, Sen, di ba, nung una, nag-coordinate ang NBI kay SP Soto. Nung nakaupo na po si SP Alan Cayetano, sapagkat ilang araw, bumalik na po yung mga NBI, nakikipag-coordinate ba ulit sila? Sa bagong pamunuan ng liderato ng Senado? Sa bagong OSA. Paano nakikipag-cooperate nga? Bigla na naman kami nilusob ng... di sana, sinabi niya, boss, lulusubin namin kayo. Dadaan po kami sa kabila kasi hindi kami makadaan dito, halatang halata po kami. Ayun, oho. Nasaan yung pinangako mo sa akin na ilang dokumentong inihingi ko sa iyo na sabi niya, bukas po ipapadala ko sa iyo. Ano na ngayon? Biyernes na ngayon. Oho. Kaya pala, hinahanap ng... si Senadora Amy, nasaan na yung mga dokumento hinahanap namin? Mukhang sabi mo lang ngayon, nasa sasakyan mo, pero ngayon, hindi pa rin naisusumite pala yung mga papeles na yon. Buti na lang, hindi ako nag-vlog.
Kaya ko mag-vlog kasi kasama ko yung staff ko noon na magaling sa... Oo nga. Sabi ko, hindi na lang, kumain muna tayo para... Lahat po hinihintay namin kasi nag-vlog yung mga kasama niya. Senator Jinggoy nag-vlog. Hindi yun ang ano, alam nyo naman, hindi naman ako... yun ang kanya, Hindi ko play yung Doon gano'n. ako nang hinayang sa tagpo na yon, Sen eh. Kung Bakit? nandun lang ako, sa tagpo na yon, tsak, itututukan ko kagad kayo ng cellphone. Hindi naman kita papayagan. Bakit po? Ayoko ng ganun. Oo. Ayoko ng showbiz. Ayun. Ayoko ng showbiz. Kasi yun ang tagpo ng pagkakataon para sumikat ako, Yung Sen isa eh. sa amin, yung mahilig sa showbiz. Kilala mo na kung sino yun. Ganun ho ba? Ako ayoko ng ganun. So, Tungkol sa akin, totoo lang. Kami kasi showbiz Kaya kung nandun ako, kami, medyo nalulungkot ako sa nangyayari. Hindi ako Opo. natatakot eh. Lungkot na lungkot lang ako, ba't nangyayari ito sa bansa natin? Nag-showbiz ka pa rin, gano'n na nga nangyayari. Sabi ko sa mga kasama ko, ito may konti pang pagkain dito ka ako. Kain muna tayo. Kumain muna tayo kasi mag-aalas halos alas 10 na ng gabi na. Kasi naman, Sen, kaya ko nasabi yon. Sa gabi na yon, ilang araw, may higit ata sa 1,000 text ang tinanggap ko. Kamusta si Sen? Nasaan si Sen? Ano nang nangyayari kay Sen? Then lalo na kay Sen. Oo. Siguro ang daming Aakyat na tumatawag ba kami sa Senado? Kukunin, puproteksyonan ba namin si Sen? Ganun po. 23 milyon ang tinanggap kong text. Mas marami pa po sa boto ata ninyo. Nasira nga itong ano eh. Sabi ko, i-reset mo nga ito. Ba't nagkagano, sir? Nabulunan na po eh. Sa dami po ng nag-aalala. Naubos Tinatanong yung, po Kayo talaga. na lang magano sa kanila, sabihin nyo, mausay naman tayo rito. At, naubos storage. ha? Yung storage Napuno ng napuno mga... eh. Ay, naku. Eh si Ma'am Edna naman, nakausap kayo kagad. Eh siyempre, Dali-dali ko naman siyang tinawagan. kayo nang Ako, unang tumawag. Okay naman na kami rito. Lalo nung nagkaroon ng putukan, ang tanong, nasaan si Sen? Anong ano? Ganun ho ang siyempre, alam nyo... Pero ikaw, isa ka sa hindi nag-text sa akin. Yan ang tandang-tanda ko. Nakala mo siguro mabuti pa ito, nag-text sa akin eh. 23 milyon, Sen, napansin nyo pa, wala akong text sa'yo. Kaya nga alam ko eh. Tinitignan ko, nung siguro malapit nang umabot ng 23,942,000, biglang na, wala na pala akong, wala nang... Kaya hindi ako naka-text, Sen. Ako'y nakaluhod at nananalangin nga kayo ay, gabayan. Hindi ko na nagawa mag-text. Para kang isang senador na kilala ko. Showbiz. Yung tagpo na yun, Sen, ipakita nga natin na yan, Yan. Yung nagkakaputukan na yan, Sen, eh. nasa loob sila, nagmi-meeting. Nasaan nung tagpo kayo yan, Sen? Yung may pumutok na hong... Hindi ko alam, hindi ko naman sa ulado yung buong building na yan. ganun ho ba? Nung pumuputok, nasa loob na kayo. Nasa loob kami doon sa opisina ni Senate President. Senate President. Ayun. Nasa second floor kami. Extend natin ng konti, paparating na kanya yung Yung articles of impeachment. articles of impeachment. Kaya kami, Nandoon. habang binibrief nga kami, biglang nagputukan. Kakalad nyo daw fireworks eh. Sumilip pa nga kami ganyan eh. Nagata sabi ni Senator Pia, Oo. stay away from the window. Sabi niya. O di umupo na naman ako. Ako naman gusto ko talaga nakikita kung ano yun. Baka nga fireworks yun. Fireworks. Ako unang gumanon talaga. Sumunod si Alan. Nagalit stay away from the window. Ate. Kasi akala baka may sniper. Ano? kaya pala pinatay pa po yung ilaw. Pinatay na yung ilaw para daw hindi makita kung sino na doon sa loob. Lalo ako nalungkot nun. Bakit po? Sus Mario, sabi ko nga sa iyo malungkot ka na at nangyayari sa bansa mo to, sasamahan po ng papatay mo pa yung ilaw. Dinalo kong mawala na. Hindi nyo makita Sana yung... naman lang nakakakita ka ng maliwanag na ganyan, hindi ka masyadong malungkot. Subukan mong malungkot ka, patayin mo pa yung ilaw. Naku po. Anong damdamin Oo mo? nga po naman. So ngayon po, ano hong mga hakbang na gagawin ng Senado? Sen? Napag-uusapan ho ba ito ng... Pag-uusapan pa lang namin. Oo. Kasi nga po, sa kabilang banda, nakakalungkot po itong pangyayaring ito, Sen, na ganito po ang nangyayari sa isang sangay ng ating pamahalaan. Di ho ba? Alam mo, hindi lang nakakalungkot eh. Ayoko na lang i-describe na ganito kasi ayoko mawala ng pag-asa mga kababayan natin. Pero alam naman nila eh. Yung senaryo na bakit kailangang mangyari sa bansa natin ito, dahil lamang sa politika ba? O ano kung halimbawa, napalitan kayo ngayon.
Kung hindi rin naman maganda yung pagpapalakad namin bilang majority, Oo, kaya nga rin naman, yung kamukha ka. Wala pa nga kami 2 months ata nun, nilugso na nila kami, di ba? Pero nagalit ba kami? Oho. Wala namang personalan yun eh. Ah. Bakit nung sila nga, hindi na nila malaman ang gagawin nila? Kailan daw po malalaman yung mga yung chairmanship ng mga komite, Sen? Kasi marami nag-aabang sa inyong posisyon eh. Baka sa Lunes, talakayin. Ganon. Oho. Kasi kailangan gawin yun. Paano kami makakapagtrabaho kung hindi namin alam kung sino yung mga chairman ng committees? Di ba? Ang mahalagang tanong nila ho ngayon, Sen, saan ba yan? Ito, naku, dami ng... Kukunin ba ulit ni Sen ang chairmanship ng Blue Ribbon Committee? Noong isang araw kasi napag-usapan namin ito ni Nelson, sabi ko, kung ako tatanungin, sabi ko kay Sen huwag niyang tanggapin. Ano yung tanong? Kung tatanggapin niyo raw ulit ang pagiging chairman ng Blue Ribbon Committee, Kung iaalo. oho, Pasagutin mo yung bulaklak. pasagutin ba? Talinhaga po yan. Diba? Oho. Bulaklak. Bulaklak. Huwag nyo nang isipin yun. Tuloy na natin. Pag gusto nyo i-discuss Ganun ho ba? natin. Okay. Tanungin natin. Ano yan bugtong yan Pagka Di ba yung tanong mo sa bulaklak, sabi? Oho. Kaya nagtanong ka pasagutin mo yung bulaklak. Ganun kasimple yun. Parang inaambus interview kayo eh. Ikaw ba, bilang isang Pilipino, payag kang hulihin ng ating kapwa mo Pilipino? Sa dami nila kasi, ina-avoid ko nga sila. Kasi itong mga kasama ko nagre-reklamo ngayon. Sa thread namin, bakit ganito yung mga press? Oho. Ito yung sinabi ko, tapos babalik ta rin nga. Sila lahat nagre-reklamo. At tapos nagagalit sila sa thread. Ako naman, hindi naman ako sumasama sa kasasagot. Nung napagod na ako ng kababasa ng reklamo nila dahil nga, ba't ganito yung ganito, binaligtad. Ito yung sinabi ko, ganyan-ganyan. Tapos balik na. Iniiba balita. Kaya nga ako dahil wala naman akong paniwala dyan sa mga bayaran na yan, sabi ko, I avoid them. Tapos sabi nung isa, tama ka? Di ba? Kaya pala nung Di ba tumatakbo ako? Sir, sabi niya, ipauhuli niyo papayag po ba kayo na ipahuli si... alam mo na, mga leading lahat eh. Kahit anong isagot mo doon, tatamaan ka, di ba? Sir, pasakay na ako. Sir, papayag ba kayo na ipahuli niyo si Senator Bato? Ikaw ba papayag? Di, sir, kayo po naman ang may kapangyarihan. Hindi, ikaw muna bilang Pilipino. Payag ka. Alam mo sagot niya? Hindi po. Talaga ako. Di, yan ang sagot. Ayaw pa niyang ilakas eh. Dinig ko na. Ikaw, papayag. Bilang pisang Pilipino, papayag ka. Hindi po. Ayan ang sagot. Kaya pala, Sen, Jen, nung tinanong si Senador Bato na, Sen Bato, saan kayo pupunta? Ba't kayo lalabas ng sesyon? Anong sinagot ni Senador Bato? Ewan ko. Mag-comfort room ako. Mag-comfort room ako. Sasama ka ba? Kaya pala gano'n na yung mga sagot Ayun. Ay, bago tayo matapos, mga 5 minutes. So, sa Monday po, mag-meeting kayo para mag-convene na po kayo as impeachment court. Ganun po ba ang mangyayari? Ano po in-expect natin by Monday? Kasi kailangan pang ayusin yung mga administrative matters. Opo. Wala pa kaming... i-adapt pa namin yung mga rules eh. Okay po. Pagkatapos, pag na-adapt ang rules, halimbawa, ang dami pang gagawin. Padadalan mo ng summons ang Vice President. Okay. Nagre-reply siya. So, yun. Kailangan kasing mauna lahat tong mga ito. Pag sinabi mo kasing impeachment court, parang nakahanda ka na, trial na ka. Ayun nga. Pag gano'n mo ba sa Monday, trial na? Paano mangyayari? Hindi pa pwede. Hindi pwede. Preparation. So, ikukonvene lang po kayo. Hindi ko rin malaman kung paano i-convene bakit ang tawag mo i-convene. Kasi ito po ang ginamit ng mga senador eh. Magko-convene ka sa impeachment court, ready for trial yon. So yun pala technical Diba? ano po ibig sabihin. Pag-usapan yata yung rules. Kasi the Senate now is a Senate. Senado. Mako-convert ka lang into impeachment court pagka nakahanda ka na mag-trial. Ano-anong gagawin mo? Preparatory to trial. Ayun. Di ba? May ganun pala. summons. Pasasagutin mo, bibigyan mo ng ilang araw yun. Tsaka Pasasagot.
O kung magre-reply yung prosecutor, magre-reply. Pagkatapos the issues are joined, okay, we are now prepared for trial, then we convene as impeachment court. Ayun pala. Yung rules pa lang pag-uusapan namin. Baka may mag-propose, i-amend natin ang rules, ganyan-ganyan. O debate pa yan. Ganun pala. Kasi nung naalala ko, nung kay SP Soto, pag tinanggap anya namin ng 12, at 13, magkukunbin agad kami. Patawarin mo na yun, hindi naman abogado yun eh. Gano'n po. Kaya tuloy ang ginamit ko rin termino, magkukunbin. So, iba pala ibig sabihin. Ang ibig niya sabihin siguro, pagkatapos ng lahat ng mga administrative matters, lahat ng mga preparatory para sa trial, pag okay na kami, then makukonvene kami as an impeachment court. Ayun. Doon palang aakma pala yung magkukunbin. Di ba? So, marami pa palang pwedeng mangyari. Yan gusto nila kasi. Pag anuin namin gagad, magsuot na kayo ng ano. Ng robe. Ano gagawin natin? Ano nangyari yun? Nakasagot na ba yung isa? Isipin mo na lang. Walang So, dapat pag-uusapan. maintindihan pala ng ating mga kababayan. Minsan, kasi yun ang akala nila, pagkatanggap nyo ng impeachment complaint, yung dinala nung nakarang araw, agad-agad, forthwith, ay magkukunbin agad kayo. So, hindi pa pala yun. Sinabi naman ng Korte Suprema, yung definition ng forthwith ay reasonable time. Di ba? Pending the requisites of due process. Ayun.